Sa isang nakakagulat na balita, nabunyag ng mga otoridad ang umano'y pagnanakaw ni Pangulong Kuting Jr. ng trilyong pondo mula sa kaban ng bayan. Ang aligasyon ay lumalabas matapos ang masusing imbestigasyon na isinasagawa ng mga eksperto sa pagpapanatili ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa ulat, ang naturang pondo ay di umano'y inilipat sa mga pribadong account at ginamit para sa pansariling interes ng Pangulo at ng kanyang mga kapamilya. Dahil dito, umuusok ang galit ng taong bayan na nagtipon sa iba't ibang lugar ng bansa upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya at paghihimagsik laban sa administrasyon. Maraming sektor mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga lider ng oposisyon ang nananawagan ng agarang aksyon upang mapanagot si Kuting Jr. Sa umano'y iligal na gawain, ang ilang grupo ay naghain ng mga reklamo sa ombudsman upang formal na simula ng mga kaso ng plunder laban sa Pangulo. Sa kabila ng mga aligasyon, nananatiling tahimik ang kampo ni Pangulong Kuting at wala pang formal na pahayag mula sa palasyo ukol dito. Gayunpaman, tumindi ang panawagan ng sambayanan na dapat nang magbitaw sa pwesto si Kuting Jr. at humarap sa korte. Ang mga ganitong kaganapan ay nagdadagdag ng tensyon sa kasalukuyang sitwasyong politikal ng bansa na maaaring humantong sa mas malawakang kilos protesta sa mga darating na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Langga. Si Trollbuster, yung smuggling billion ang nawawala sa kaba ng bayan. Ayun na nga palangga, Trollbuster, and for Ma'am Raga. Well, ano pa i-expect mo, Trollbuster? Bangag na bangag, walang gustong mag-topic ng smuggling. Alam niyo naman, for 2 years ko na yan, ginanganga bells dito. Dahil abala ang mga putang ina sa eleksyon. Okay? Sa kanilang pagpa-file ng COC. Abala ang mga buwaka ng GNMS. Kaya nga kawawa talaga ang Pilipino. So ngayon, pag-uusapan natin in connection, sabi nga ni Eva Inoue, droga pa more. I will talk about that. Okay? Mayroong nagreklamo sa akin na nakatanggap ako ng information. Actually, nabanggit ito I believe nabanggit ito ni Cathy sa akin yung pangalan ng bar somewhere there in Taguig. Okay? Mga palangga, itong vlog na ito ay dedicated sa mga bakasyonista sa Pilipinas. Yung medyo maraming pera o maraming mga alahas, maraming mga relo na pumapasok sa bar. Okay? So ngayon, ito po ay konektado sa mga bangag. Alright? So napag-alaman ko, dahil dapat meron tayong parang desk, kumbaga, di ba, nung panahon ni Pangulo Duterte, may 88888, di ba? Sa akin naman siguro, 696969 yung number para magreklamo ang taong bayan sa mga hinayupak. Pero ito, dapat ninyong malaman, mga kababayan, lalo na yung mga balikbayan. Kaya kung ako sa inyo, wag na muna kayo magbalikbayan dyan dahil bangag ang presidente ninyo, bangag halos lahat. So ang nangyari, actually, sunod-sunod na po ang nangyayari dyan sa bar somewhere in Taguig. Okay? Sir Nane Reyes, yung kita sa lottery, napunta na sa bulsa nila. Ngayon, wala na balita. Let's talk about that later. So ngayon, dahil may nanalo na namang 94 million. Okay? So anyway, ito po ang modus operandi. Okay? Ito ang modus ng mga bangag. Ayon sa aking source, mga kababayan, ayon sa ating putingas, yung bar na yan, dyan somewhere in Taguig ay pinupuntahan ng mga artista, ng mga politiko, dyan sila nagsisesyon, nag-aadictos benedictos. Last week, okay? Last week, eto sabihan ninyo yung mga anak ninyo. Okay? Whether balikbayan kayo o yung mga anak ninyo na nag-hangout sa mga bars. Last week, may nangyari dyan sa bar na yan. At ang mga taong nandoon sa bar ay mga kaibigan ni Kuting. Nandoon na ispatan, nung nangyari,
ang mga nakawan dun sa bar na yun, paano ninakawan? Ito, pakinggan nyo. Paano kinamkam dun sa, sabi nga ni Trollbuster, bakit hindi nire-raid ng PDEA? What do you expect? Sila ang sponsor, si Lisa Tanas, si Bangag Jr. ang mafia. Sila ang may control ng pulburon, pusher, pulburonic. Pero tapusin ko muna yung chika bumbum ko. Last week, or maybe more than a week ago, ang nakarating sa ating balita, yung certain bar na yan, diyan sa Taguig, mga kababayan, na pinupuntahan ng mga artista ng mga politiko na kung saan diyan sila sumisingot ng pulburon. So, last week, may pumuntang balikbayan or medyo rin siya na naka-Rolex. May mga lahas and everything. Ano nangyari? Nung nakita nilang naka-Rolex, naka-alahas yung kanilang biktima, ay ni-spike yung drinks. Okay? 2 tao ang nagbigay sa akin ng, actually hindi lang 2 eh. 'Di ba? Yung una, 2 sila, okay? Last week, then kanina habang nagpa-party kami, ay may tumawag sa akin. Hindi ko lang na-topic, actually nakalimutan ko na palangga yung na yon, yung eksena na yun, 'di ba? Busy ako sa birthday ng lola mo. So, ang nangyari last week, dahil nakita lang naka-Rolex, dinrag nila, kumbaga nilagyan nila ng pangpaborlog o pangpa-addictus o kung ano man ang inilagay sa drinks. Mind you, mga kababayan, warningan nyo po ang inyong mga anak. Ganito na ang nangyayari sa Pilipinas kasi yung may-ari ng bar ay may connect kay Bangag. Ibig sabihin, ang mga key personalities dun sa bar na yon ay kasabwat, kaibigan si Bangag, so meron silang protection. Ano nangyari? Nilagyan ng gamot, I don't know kung anong gamot, hindi na masabi kung anong gamot, yung nagbigay sa atin ng information. So, syempre, ngarag na pagising nung tao, mga kababayan, wala na yung Rolex. Wala na yung mga gamit niya. Alright? So, sinisindak-sindak pa, okay, na walang mangyayari sa kanyang complaint kasi malakas ang kapit sa administrasyong Bangag. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kahit anong reklamo mo, natanggalan na nakuha ko ng Rolex, kung kasabwat mismo, yung may jurisdiction na kapulisan dyan sa Taguig na yan. Sabi ni Minda Diaz at Ivan Gang, that was back in the 80s. Then, hindi lang 2 tao, marami ng reports. So, the other night, or I think 3 days ago, 4 days ago din yata nangyari ito, may pumunta doon na magkakabarkadang babae, grupo sila, siguro mga 10 daw sila pumunta. Habang nagpa-party sila, party ng ganyan, may bumato sa drinks nila. You know that already, yung mga pinupuntahan ng artista, somewhere in Taguig. Okay? Magtanong kayo dyan sa mga kaibigan nyo, yung pinupuntahan ng mga artista, yung mga sumasayaw-sayaw sila dyan. So 4 days ago, maybe 3 days ago, silang magkakaibigan, pumunta, i-reveal ko na daw, sabi ng palangga. You know, kailangan, andyan naman yan andyan naman yan sa, kilalang-kilala nyo naman yan So ngayon, mga kababayan, pumunta sila, habang nagpasayaw-sayaw sila, biglang may parang, may second floor daw yun I don't know about that bar. Sabi ni Trollbuster sa Uptown Mall, BGC. I don't know, I'm not familiar sa BGC, okay? Dahil tagal ko na, hindi ako nakagimik. At nang umuwi ako, hindi ako nakagimik. Maybe somewhere there palangga. BGC ba yan? Sabi ni Derek. So ngayon, I think so. Pero anyway, may second floor daw O, imagine niyo, may second floor yung bar na parang may grill, sumasayaw-sayaw ganun. Tapos sila naman sa baba, mga palangga, may tumalsik na pill o na bill na Actually, sinend sa akin yung picture Okay, tingnan natin Sinend sa akin yung picture. Sabi sa akin, Miss Maharlika. Okay, tingnan natin Ay, hindi naman ako marunong mag-detect. Okay? Alright? Hindi naman masyado So ito, ewan ko, ito yung floor ng bar. Okay? Ito sinend niya sa akin yung picture. Nakita nyo yan? I don't know kung anong pill yan. Okay? Sinend sa akin,
na habang sumasayaw-sayaw din sila, may tumalsik na, yan, yung pill na to. Okay, sabi ko, ano po ginawa nyo? Hindi to nila inawakan. Baka mamaya biglang may dumating na pulis at sasabihin, oy, naggaganito ka, naggaganyan ka. Dinedma lang daw nila. Tapos hindi na sila, lumabas na sila sa bar. Okay? So ayan mga palaga, modus operandi. Tanong-tanong daw sila sa kanilang mga kakilala. So yun nga, ito pala ang modus operandi ngayon. Hi June Villanueva, how are you? So dyan sa bar na yan, hindi lang po tagig yan. Yung mga high-end na bar na kung saan ang pumapasok doon ay mga bangag, mga kaibigan ni bangag, mga anak ni bangag, mga kamag-anak ni bangag, mga yung mga kaano niya, mga kaklase niya sa pulburon. Maybe alam ni Cathy itong ano na to. Hi Cathy B. Di ba? So, ang modus nila, so sabi ko dun sa nag-send sa akin ng picture, do you think ikaw yung target? Sabi niya, hindi Miss Marlica, sabi niya, pwede din kasi marami kami, we're like group of 10, okay? Then, parang bumagsak daw habang hawak daw kasi niya, ganito daw yung forma niya. Ganyan-ganyan, hawak-hawak siya, Merry Christmas na sa akin, ano? Hawak ka, sayaw-sayaw daw siya, bigla daw may bumagsak na pill. So, ang target is yung kanyang drinks. So, sabi ko, may alahas ka ba? May suot ka bang Rolex? Saka ganito ka ba? Hindi ako naka-Rolex, pero I have, may mga sing-sing, may bracelet, maganda yung kanyang, basta maganda yung kanyang, kumbaga branded design. Kumbaga may value siya nung gabing yon. Ang sabi ko nga sa kanya, magkano ba ang value mo ng gabing yon? Tinanong ko. Ang sabi niya sa akin, mga more or less, alahas, nasa 2 million. Ganyan. Oh, wow. Target ka nga talaga. Tapos sabi ko, yung mga kasama mo, yung kasama daw niya, yung katabi niya, may ganun ding mga ala-alahas. Sabi ko, oh my God, buti nakalabas kayo ng buhay. Sabi niya, yun nga, Miss Marlica, so I think you have to know para maalarma mo yung mga taong pumupunta. Kasi yung iba, syempre kayong like yung mga nasa Amerika, nasa Europa, di ba yung mga anak ninyo, umuuwi. Nagbabakasyon. Gusto nyo lang magkaroon ng fun. Pero tignan mo yan, wala pong mangyayari sa reklamo yung nawala ng Rolex na dinrag up nila. Wala nang mangyayari dun. Kasi kasabwat. At saka yung bar na yan, napag-alaman, sabi ng ating mga source, talagang may kapit sa bangag na administration. So, na-expect nyo, warningan nyo ang inyong mga anak, lalo na yung mga balikbayan, huwag po kayong pumunta dyan sa Taguig. Sabi ni doon, I don't know, hindi ko alam ilan ba ang bars dyan sa may BGC area. I don't know kung ilan ang bars, 2, 3, 4, basta pinupuntahan daw yun ng mga artista at ng mga politiko at may kapit kay bangag. Yan po ang modus ngayon sa inyong mahal na inang bayan. Alright? Another thing, I think, sabi ni Desiree, ingat kayo, gay bar na lang here sa Timog, sabi ni Ma'am Raga. Baka meron din. Sabi ni Sir Zorro, kapag ang leader ay weak, tapos adik, wala talaga mangyayari. Wala talaga mangyayari kasi lingid sa inyong kaalaman. Okay. I have a friend, Chika Boom Boom. I have a friend. Maybe I will invite my friend there. Marami naman akong friend. Okay. I don't know kung tama bang sabihin ko to. Wait lang. Okay, here's, ganito na lang. Wag na lang muna nating ibuhos. Okay? But anyway, marami bagyo dito. Marami bagyo. So, ang eksena, mga palangga, napag-alaman, di ba, weekend dyan sa Pilipinas, Sunday dyan. Si Bangag ay sabi ko nga kanina, nag-birthday vlog tayo, ay wala dyan sa Pilipinas. Okay? Namasyal. Hindi ko lang alam kung nakabalik na. Nung weekend, magkatapos siya mag-picture-picture na pumunta sa Batanes, nagbigay ng 25 million na ayuda sa mga nabagyo at nagbigay ng 100 million sa Ilocos Norte. Ganun lang pinamimigay ang pera. Na kunwari, ito sa mga, although may makikita ka na bigay-bigay ng bigas, pero after niya magbigay-bigay mag-pictorial, yung mga buwaka ng inang mga PSG na kasabwat niya, hindi pinapaalam sa inyo, hindi na alam ko pa kung saang bansa, na lumayas ang buwaka ng ina. Hindi ko alam, baka nakipag-orgy sa Thailand
o sa kung saan man. Kasi alam mo naman sa Thailand, di ba? Anytime pwede ka mag-orgy doon, di ba? May mga bangag-bangag dyan. I don't know kung saang lugar. Alright? So wala si bangag dyan. Weekend getaway. Okay? Yang pagbibigay-bigay ng mga ayu-ayuda na yan, bullshit yan. Okay? Ulit-ulitin na lang natin na ginagawa kayong kaawa-awa. Ang claim nila na 100 million dyan sa Ilocos, for sure hindi yan ibibigay ang 100 million na yan. Baka ang ibigay lang sa inyo 5 million. Ang 95 million ibulsa ng mga jutang ginimes. Ganon din sa Batanes, nabigay daw ng 4,000 katao. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang patutunguhan ang direksyon ng gobyernong ito dahil hinahayaan ninyo. At alam ni Bangag na bagsak siya sa rating. Bagsak siya dahil ang hinahire nila ay trolls. Now, i-connect natin sa trolls. Sa Laos daw nagpunta. Sa Laos ba? O basta lumayas siya. Yan ba ay, what kind of visit is that? Nagtakas ba sila ng pera? Suminghot ba sila doon? Karapatan ninyong mga mamamayan. Alright? Karapatan ninyo na malaman kung saan pumupunta ang bangag. Dahil pera ninyo ang ginagastos niya. Yung mga nakapalibot sa kanya, yung mga PSD niya, yung mga kinakangkang dyan o whatever, kung ano pa man, bayad ninyo. Ngayon, paano natin malaman, di ba, na si Bangag ay majority wala na talagang trust sa kanya. Di ba, recently, trust rating, approval rating ni Inday Sara, ang taas over sa kanya. Ito, kasi check ko lang. Tingnan ninyo. Ito pa napupunta ang inyong pera. Natin, ha? Sabi ko sa inyo, di ba si Lisa Tanas ay nag-hire ng mga trolls, ganun din si Bangag. Alright, tingnan natin tong kanyang kabangagan. Ito ba yon? I think this is, okay, tignan natin. Mula sa lawag, nagsagawa si Pangulong Bangag ng area inspection sa Ilocos Norte upang suriin ang lawak ng pinsala ng mga nagdaang kalamidad at nabigyan ng epektibong solusyon ang mga nangangailangan ang mga pangailangan ng probinsya. Okay? Oh my God. I think you have to go down. Buksan daw yung yung garahe. Okay. Ay, nako. Okay, tignan muna natin. Hello, someone's there. Hello. Narinig ko yung boses mo. Naka-speaker ka pa. Alright, gusto mo talagang i-broadcast yung sambayan ng Pilipino. Gusto mo talaga i-broadcast? Gusto mo talaga akong sapawan, Teka lang, sandali lang. Alright. Nakakaloka. Gusto ko sapawan. Okay, here. Okay. Ito mga palangga. No, tingnan mo Okay, tinignan ko si Bangag Okay? Si BM Chan. Okay. So, tingnan ko yung post ni Bangag. Ayan, mga drama-drama ni Bangag. So, tinignan ko kasi nga habang nagkakantahan, sabi ko, tingnan ko anong ginagawa ng hinayupak na ito. Okay. Number 1 na nag-comment kay Bangag. What? Tell me if I can open the okay. Here. Sabi mo na sa akin. Okay, si Jaden James. Ayan ang nagko-comment kay Bangag, mga baby. Mga baby galing sa iba't ibang bansa. Tingnan natin. Ano sabi ni Jaden? The government's committee to disaster risk is truly commendable. Okay, hanap pa tayo na nag-comment kay Bangag. Si Mia Iliana, ayan, 0 likes, 1 follower. Di ba? Dito na pupunta ang inyong pera. Ang sabi niya, I hope this proactive approach to natural disasters continues. Okay, tignan natin. Ayan. Ay, sabi naman ni Ants Entertainment, I hope this becomes a model for other leaders. Feeling ko mga taga-ibang planeta. Okay, tignan natin. Okay. Kung hindi cartoon character, mga kababayan, saan yun? Kung hindi cartoon character ang nagko-comment sa kaniya ay, ayan, ito pala si Carlos Robles. 0 likes, 1 follower. Ito ka ba nga, putang ina ka?
Dito na pupunta ang pera ninyo, mga kababayan. Kung titignan ninyo, ito kahit pumunta kayo doon, di ba noong nakaraan, ang chinek natin si Lisa Tanas. Ito ang nagko-comment kay Bangag, mga kababayan. Puro lahat ay, kung hindi, tignan mo, pati ito, ito, mukhang, pati si, yung niya, ito, mukhang troll din. Pero ang kanyang, ang kanyang profile, Lenny Kiko. Ayan, pero, ilan to? Okay? Lenny Kiko, di ba, nag-ano na. Pero ito ay troll din ang kanyang profile. Itong isa. Ang galing ng sinabi, Maraming salamat sa ating gobyerno sa mga hakbang ninyo para sa disaster resilience. Halos copy-paste. 0. 2 followers. Nakita nito mga kababayan? Halos lahat, pag pumunta kayo kay Bangag, lahat ng nagko-comment sa kanya 0. Ayan, tangina ka Marcos Jr. Yan ba? Yan ba natutuwa ang Pilipino sa'yo? 0, puro troll. Troll ni Lisa yan. Troll mo yan. Dito napupunta kung magkano ang bayad sa mga trolls. Maybe they're paying like what? 1,000? 2,000? 5,000? Well, alam naman natin na mayroong 5 million, si Lisa Tanas, di ba? Meron siya binabayaran na firm na 5 million pesos a month. Yung firm. Magkano si Bangag? Tignan niyo mga kababayan. Sino to? Sino to nagpupuri sa kanya? Lahat 0. Ayan. Anuhin niyo. 0 likes. Sino ito? Kailan ba to? Tignan natin yung about ng page. Kailan to ginawa? January lang of 2024. So mga bagong page. Sabi ng isa, oh my goodness, ginagago kayo. Itong si Cyrus Cordero, 0 likes. Tignan mo, ito po mga kababayan. So kailangan maging proactive kayo para mag-check dito sa mga kalitsiyan na sabi niya, sobrang commendable ang aerial inspection na ginawa ng gobyerno sa Ilocos Norte. Ipinakita lamang nito ang malasakit ni PBBM sa mga tao. Ito ay mga copy-paste. Ito yung mga sinusupply ni Bangag Jr. o ng kanyang mga tauhan para mag-comment. Okay? ODM, how are you? Tignan natin, lahat halos, kung hindi cartoon character, pusa ang nagko-comment sa kanya. Ayan, 9 friends. Ito si Samantha Bernardo. Bakilala niyo to. Sabi niya, good job, President. Aso. Diba? Ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bangag na po, adik si Marcos Jr. Paulit-ulit, gustong kalimutan yung mga jutang ginimis na mga nakaupo ngayon, abalang-abala sila sa pagtakbo. I will talk about yung mga tatakbo later, pero bigyan natin ng chance yung mga bagong pangalan. Huwag na kayong bumoto ng paulit-ulit na mga tumakbo o na mga pangalan o mga convicted. You give a chance dito sa mga bagong pangalan. Okay? Bagong mukha. Na totoong bagong mukha. Hindi yung lumang mukha. Minda Diaz, di ba? Aso, gusto mo. I can go on and on and on and on. Di ba? Lahat ito tinignan ko. Halos sa lahat ng post. Ito pang isa. Ina Ming Cruz. Sabi ni Ina Ming Cruz, napakabilis ng aksyon ng gobyerno sa pag-inspect sa pinsala. Pag kinlik mo ganyan, okay? Pag kinlik mo, AI. So mga kababayan, akala nyo simple-simple lang ito. My audio is still good? I think my audio is still good. Tika na kung lumalabas na yung alindog ko. Pacheck ka ng alindog. Ng alindog ko. So, ang ibig ko sabihin, yes, sabi ni ODM, okay pa rin ba? Open ko yung car? Okay. Open the, ito kagandahan ng electric car, no? Pwede mo open dito sa mo. Kasi meron akong mga dun eh. Ayan, no? Open na. Open na. Alright. Open na ba? Naghang. Okay, I think it's open. It's open. Okay, go.
Anyway, pasensya na, may mga alam mo, may ano kasi, may mga bisitang may mga naiwan. So, ngayon, dito ko po pinapakita sa inyo ang sinasabi ninyo, nakakapagod, araw-araw na lang ganito, araw-araw na ganito ang buhay. Pero kailangan nating manindigan. Kailangan nating, ang tawag dito, kailangan natin talagang labanan itong mga hayop na to. Doon pa lang sa pinapakita ko sa inyo. Puntahan nyo mismo yung Facebook ni Bangag. Yung mga nagko-comment trolls, alam nyo po, hindi yan basta-basta. Ibig sabihin yan, yung pera ng bayan is napupunta sa pagbabayad ni Bangag ng trolls. Aminado naman siya, di ba? Nung pagkapanalo niya, akala mo joke-joke lang, na nag-hire sila ng trolls. Without us knowing, nag-hire talaga sila ng trolls. And now ngayon, lahat ng mga nasa gobyerno, ngayon, yung kanilang mga website, nag-hire sila ng trolls. Kasi wala nang pumupuri sa kanila. Ang pumupuri sa kanila ay yung mga nakikinabang o yung mga binabayaran nila mga dugyot. Di ba? Yan ang ginagawa nila. At pwede nilang gawin, at ayon sa aking ito pa, napag-alaman ko. Okay? Ayon sa kanilang mga ng mga yung mga troll team nila, gagawin ito mga troll na hawak nila, gagawin nila sa mga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!